Hello guys, good morning. Hello mga tito, tita. Good morning po. So today is 4 o'clock in the morning. Friday. Alam nyo guys, maaga ako nagising kasi kahapon pumunta ako ng sementeryo. Sabi ng sepulturero na bukas bumalik kayo ng mga alas 5 ng madaling araw kasi yun yung simula ng paghuhukay or pagkuha ng mga buto ng mga yumao naming mga kamag-anak, yung si papa, si tatay, si nanay, at saka yung uncle ko, yung pinsan ko, so dalawa kong lola. Yan, 6 sila guys na bangkay na kukunin ko kasi nga yung sementeryo dito sa amin sa public cemetery is may notice na po na kailangan na po ilipat yung mga buto is yaman lang din na matatagal na silang nakalibing dyan kasi yung sementeryo ayusin, gagawing memorial park na ipapalidil up. Hindi naman nila uumpisahan kung meron pang yung mga buto na hindi pa kinukuha ng mga kamag-anak guys. Pero yung pagantay nila hanggang ngayong September lang ata or October. Yung mga hindi kukunin, yung mga hindi ililipat ng mga kamag-anak, baka nasa malalayo sila, walang mga kamag-anak dito, yung gagawin ng mga ng cementerio, ng city, at ilalagay sila sa mass grave. Doon sila ipapasok sila sa isang nicho, mga 100 na buto yung laman. Sabi ko sa pinsan ko, nakasama ko dito, si Totoy, sabi ko sa kanya, hindi naman maganda na ihahalo yung mga kamag-anak natin doon sa isang nicho na 100 yung laman. Kung kaya natin ilipat natin kasi may part dito sa sementeryo na hindi kasali sa demolition ngayon, pero i-demolish siya after 15 years pa daw kasi meron pang mga bagong nakalibing. So nag-decide ako na ilipat yung mga kamag-anak ko na namatay, yung mga buto nila dito sa hindi kasama sa demolition. Alam niyo guys, yung babayaran ko sa pagkuha ng buto bawat isa sa kanila is 2,000. 8 sila. O 6 sila guys. 6. Tapos gagawa pa tayo ng maliit na papagawa tayo ng maliit na nicho, tapos ipapagsama-sama natin silang 6. Ayan, nandito na tayo sa jeepney. Kikita nyo naman guys, medyo madilim pa. Papunta tayo ng cementerio niyan. Pasensya na po kayo sa aking video kasi yung video ko guys, madilim pa, tapos hindi siya na landscape. Kasi medyo matagal na din tayo hindi nagbi-video. Nakalimutan ko na kung paano gawin. So ayan, sa ang pinsan ko, kabababa lang ng jeep, nag-commute lang po kami. Alam nyo guys, yung mga mode of transportation namin dito sa amin is yung jeep nilang papasahe ka, wala namang kaming service, wala kaming motor, yun, papunta sa amin, sasakay ka ng padjak, papunta doon sa cemetery, sasakay ka ng jeep. Makikita nyo yan guys, nandyan na kami sa cemetery. Kinakausap na namin yung kukuha ng mga buto. Kasama ko dito yung isa kong pinsan guys, yung nakabaong din ng short. Yan, parang nag-usap-usap lang kami tatlo ng mga short namin, puro maong. Yan, si GR. Kasi yung papa niya dito din nakalibing. Yung papa niya guys, kapatid ng tatay ko. Yan guys, makikita yung nicho sa taas. Binutasan na pala nila kahapon. Yung nasa taas, yung yung tatay ni Jessa, ni May Timang. Yung nasa baba naman, yung pangalawa, yung nanay ko guys. Tapos makikita nyo sa baba, pinakababa, ito, yung hindi nakapatong. Yan yung tatay ko guys. Diyan, kukunin nila yung mga buto dyan.
Pagkatapos guys, naghanda ako ng papel, ballpen kasi isusulat ko yung mga pitsa ng kapanganakan nila at saka pitsa ng nung namatay sila kasi nasa lapida guys. Yung lapida, yung mga lapida nila guys, hindi na natin gagamitin kasi nga ililipat natin sila sa mas pinaliit na nicho guys. Papagawa tayo ng lapida na malaki na iisahin na lang natin yung pangalan nila. Yung importante lang makopya natin yung kanilang date of birth at saka kung kailan sila namatay kasi nasa lapida kasi nasasali yan sa pagtibag ng sepulturero. So ayan guys, inuna na ng kampusentero yung mga buto ng tatay ko buto yan ng tatay ko, yung nicho na kulay blue. Yan. Kinukuha na niya yung mga buto ng tatay ko. Naalala ko guys yung suot ng tatay ko nung mamatay siya, yung pinasuot ko yung mga uniform ko nung nagtatrabaho pa ako bilang medical representative, yung nag-bed rep ako nung nagahinti ako ng mga medicine kasi marami akong polo, marami akong slacks. So ayan, makikita nyo dyan, naalala ko yung suot niya sa akin yun. Yan, kinukuha niya dyan. Alam nyo guys, yung mga kampusentero, hindi sila natatakot. Talagang hinahawakan nila yung mga buto. Sabi ko kay Kuya dito, kung ilang taon na niya ginagawa to, sabi niya, nung 17 years old pa lang siya. Ngayon, 47 years old na siya. So, yan, mga mahigit 3 dekada na nila. 3 dekada niya na ginagawa yan. Tingnan mo, nakuha na niya yung mga buto ng tatay ko guys. Inuna niya kunin yung yung mahabang buto ng tatay ko. So bawat bangkay, bawat buto ilalagay sa isang cellophane. Pagkatapos guys, ililipat lang natin doon sa hindi kasama sa demolition kasi wala naman kaming kapas. Ilipat doon sa private cemetery kasi medyo mahal, magagasto ka kulang-kulang 50,000. Lalong-lalo na to, 6 na bangkay, 6 na buto. Kasi bibilangin din nila doon yung mga buto. Kung ilan yung ililipat mo. Kung halimbawa ililipat natin sa ibang sementeryo, nakita niyo yung pantalon ng tatay ko, tinapon niya. Dito, bawat bangkay, yung pagkuha is 2,000 siya. Tapos kung ilipat mo to sa kasi yung iba nilipat nila sa ibang sementeryo. Kasi sabi nila, kung ilipat natin dito sa hindi kasali sa demolition ngayon, ganun pa rin, i-demolish din yun daw after 15 years. Magagambala na naman sila. Sabi ko sa kanila, wala pa naman tayong sakto or sapat na pera. Ilagay lang muna natin, lang muna natin to sa isang tabi. Libing natin dito. Dito pa rin sa sementeryo na to. Kasi yung part na to, dito, i-clearing na, magsa-site clearing na. Ito guys, grabe yung kampusentero guys, yung sepulturero talagang hinahawakan niya yung mga buto-buto. Ayan. Sabi niya, sinisiguro niya na walang matitirang buto. Kasi bawal daw yun. Talagang kinakapan niya sa loob. Maliit lang yung binubutas nila guys. Tamang-tama na sila, isang tao pwede makapasok din. Inaano nila, isa-isa nilang masusi talaga nilang kinakapa doon sa loob kung mayroon mga buto-buto pa na naiiwan. Yan. Inuna niya yung tatay ko dyan yung niya. Kinukuha niya yung mga buto ng tatay ko dyan. Nakahukay na kami. May nakapay ako.
Tapos guys, ito yung pangalawa. Pangalawa is yung pinsan ko, yung father ni Mighty Mang. Yan. Yan, nasa taas yung father ni Mighty Mang. Yun yung pangalawa. Yung sinunod niyang kunin yung mga buto. Magbabago na ko. Tapos yung Makuri, nasa baba, yung baba niyan is mother ko po. Kinukuha po yung mga bukog dito or yung mga buto-buto dito sa sementeryo na to kasi i-develop to, ipapagandahin daw, gagawing memorial park pa rin pero pinaganda na. Yung mga nakalibing dito guys is 10 years pataas na po. Hindi na kasi dito pinalibingan. Ayan yung ulo ng papa ni Mighty Mang. Yan, nasa yung buhok nandyan pa. Ayan. Yung mga nakalibing dito, gaya ng sinabi ko, is 10 years mahigit na po. Hindi na matagal na po dito na hindi pinalilibingan guys kasi meron ng bagong cemetery pero nasa bukid malayo. Alam nyo guys, bagong cemetery pa lang yun pero crowded na. Ang dami nang nakalibing. Sabi ko sa mga pinsan ko, kung ililipat natin to doon sa bukid, malayo tuwing undas, pupunta pa tayo ng bukid. Ilagay na lang natin dito sa tabi na hindi pa kasama sa demolition kasi pag ma-develop na to, magawing memorial, pwede din ilipat natin or lilipat namin. Kita daw. Ayun, magbabayad din naman tayo ng ililipatan. At least nandito pa rin sila. Isang kay Winnie itong tumira. Kasi minuto lang yung layo ng cemetery dito sa bahay namin. Parang accessible siya guys. Hindi siya kagaya ng bagong cemetery ngayon na ilang sakay ka. O kaya kailangan talaga ng service papunta doon. Ayan, yung papa yan yung Mighty Mang. Lahat ng nandito na mga kamag-anak ko, isinama ko na guys. Kasi hindi naman maganda na iiwanan natin sila. Kasi nga, i-demolish na to. Ibabako na to. Sa susunod na mga araw, baka magalit yung mga kaluluwa nila. Baka hindi ako makatulog kasi iniwanan ko sila. Ayun, sabi ko, sige, sama na natin kahit mahal yung pagpakuha niyan, pagpakuha ng mga ng mga buto. Sabi nila sa susunod na buwan daw sila magbibigay sa akin. So ngayon ako lang muna nagbayad. Yung gagamitin ko sana yan sa kampanya. Maliit lang na pera yun. Yan, kulang-kulang dito yung binayaran ko is 16,000 yung binayaran ko dito. So, sabi ko sa kanila, paano na yung kumpanya ko? Wala na akong panggastos. Sabi nila, sa October daw magbibigay sila sa akin. Ayan, sinama dito yung damit. Damit ata ng papa ni Mighty Mang. Ayan, pinasok na dyan kasi bawat buto, isang cellophane, isang garbage plus plastic bag ba tawag dito. Tapos ilalagay doon sa ginawa nilang nicho. Tumatawa pa yung pinsan ko si Totoy. Ayan. Alas 3 pala mata. Tapos susunod na yung nanay ko guys. Ito yung nanay ko dito. Nasa baba. Si Nanay TC. Yung nanay ko guys is namatay nung siya namatay noong July 30, year 2000. Ikaw pera ka nakatuig na nagtatrabaho. Namatay yung nanay ko. Yung si tatay ko naman namatay is May 25, 2008 yung father ko. Pagkatapos guys, yung papa ni Mighty Mang, namatay siya nung November 21, 2004 naman. So 4 years lang ang ng nanay ko. Agwat. Tapos tatay ko naman sumunod after 2008. Mga 4 years lang. Ang nakalabing dito. Yung nanay ko namatay year 2000. Yung father ni Mighty Mang namatay year 2004. Yung father ko naman namatay year 2008.
Ayan. Tapos, sa baba naman dyan, yung pinakabayang ulo ng nanay ko, guys, nandiyan pa yung buhok. Ayan. Pero wala naman, wala nang amoy, guys. 2000 yan. Kasi year 2000 yan. Mga 23 years ago na yung nanay ko, guys. Yung lipas. Nagsisigarilyo pa. Umahawak pa ng sigarilyo ata. Yung nanay, yung mga buto-buto ni nanay. Yung nanay ko, guys, ang pangalan is Teresita. She was born on May 16, 1952. Yung nanay ko. And then she died on July 30, 2000. My father born on December 28, 1954. So matanda pala yung nanay ko ng 2 taon kaysa sa tatay ko, guys. Then, my father died on May 25, 2008. Si Tatay Intoy, Tatay Milicio Jr. yung pangalan niya. Pagkatapos, si Mario, yung papa ni Jessa, yung pangalan is Mario. He was born on January 10, 1976. So, mas matanda yung father ni May Timang sa akin ng 3 taon. Kasi ako, 1979 po ako. Pagkatapos, namatay si papa ni May Timang on November 21, 2004. Hindi kita basado kang puto. November 21 man. Yeah, yun yung pinapangalanan ko yung dito yung 3. Pero mayroon pa dyan, pinakababa. Yung, yan, ito yung walang kulay. Yung walang kulay na walang kulay na nicho, nasa pinakababa talaga, guys. Yan yung lola ko, yung nanay ni tatay, yung nanay ng father ko po. Si Conrada. Si Conrada. Hindi ko na makita, guys, yung yung kung kailan siya namatay at sa kailan siya na ipinanganak. Kasi yung lapida niya dito, tingnan nyo, yan, yung lola ko nasa pinakababang baba. Yung alam nyo, yung lapida niya, winasak. Kasi pagpunta namin dito ngayon, mga butas na yan para daw, inaantay lang kami ng mga sepulturero na nandito na kami. Winasak na nila, guys, para pagpunta namin dito, pagkuha na lang. Mga sigurista itong mga sepulturero, guys. Kasi hindi sila magsisimula kunin yung mga buto pag hindi pa sila binayaran. Mga naninigurado din kasi yun daw yung hanap buhay nila. Nagtaka ko dito, guys, sa lola ko, guys. Mama ni tatay, bakit puro mga unan yung nasa loob? Sabi ko sa sepulturero, bakit mga unan? Mga unan yan, mga kinukuha niya, mga unan. Hindi ko kasi maalala kung paano siya binurol. Marami bang unan yung pinaano sa kanya? Alam niyo, guys, yung mga damit, yung mga unan, hindi naagnas, hindi siya nadidecompose. Sabi ko nga dito, sana nakagdala ako ng bag na cloth, mayroon ako bag sa bahay na malaki. Gusto ko ipagsama si tatay at saka si nanay para kasi itong cellophane na black, yan, marupok din yan sa kasi kung ilipat man, at least mga buo pa sila yung mga Gusto ko nga silang pangalanan na hindi ako nakapag-isip nun. Ayun, pinagsama-sama pa rin sa isang nicho. Paano na kung ma-decompose yun, yung mga nila, yung mga cellophane. So, pag-ukay na naman namin, ayan, nagsama-sama na ang mga buto-buto nila. Pagkatapos, guys, nandito tayo sa uncle, yung tiyuhin ko, guys, yung kapatid ni tatay. Ayan. Yung tiyuhin ko, guys, namatay siya. Ang pangalan niya is Ignacio. Kapatid siya ni tatay, nakakabatang kapatid ni tatay, pero magkasunod sila. Si Ignacio naman, yung tiyuhin ko, was born on July 31, 1958. Pagkatapos, he died on January 8, 2008. Alam nyo, guys, ng tatay ko, May 25, 2008. Yung itong uncle ko, guys, January 2008. So, the same year sila namatay. May isang uncle ko pa, guys, na namatay na 2008, guys, pero hindi inilibing dito sa sementeryo na to, doon sa bago na. Magkasabay sila ng papa ko nung mamatay. Pareho sila May 16 yun namatay. Si tatay naman May 25, the same year.
puro sila mga high blood. Yung mga cause of death nila guys is mga high blood. Mga biglaang pagpanaw, mga biglaang pagkamatay nila. Isang atake lang namatay agad. Ayun. Kukunin na nila yung boto ng uncle ko nasa taas. Alam nyo guys, na dito ko lang nalaman ngayon na nasa baba pala is lola ko din. Abiyay kami. Yung nanay naman ni nanay, yung mother ng mother ko po. Sabi ng tiyahin ko, alam mo, yung nilibing yung tiyohin mo, doon yun inilagay sa ibabaw ng puntod ng lola mo, yung mama ng nanay mo. Kunin mo din yun, baka magtampo din yun. Sasabi ko naman, patay, additional na naman na bayad guys. Ayan, kinuha ko na din. Itong lola ko guys, na nasa ilalim, is, ano po siya, yung cause of death naman niya is diabetic. Namatay siya, nawala na siyang dalawang paa. Yung lola ko sa mother side ko. Sabi ko sa sepulturero, baka maghanap kayo ng mga buto-buto. Kulang na yan ng buto kasi nilibing niya, nawala ng dalawang paa. Yung tiyuhin ko naman, ayan, namatay siya. Mga high blood din, kagaya ng tatay ko. Yung nanay ko naman guys, yung mother ko, namatay siya, biglang atake lang ba? Yung tawag daw is atake de corazon. Yung tawag doon. That was July 30, 2000, 8 o'clock in the morning. Naalala ko pa noon yung pagkamatay ni nanay. July 30, year 2000, 8 o'clock in the morning, Sunday. Sunday yun, na araw. Alam mo, nandun, meron kami lakad noon ni tatay sa Santa Fe. Meron kami, kasi nagpapataya kami ng wedding noon, nagko-collection kami sa Santa Fe Leyte. Pag uwi namin dito, yung bahay namin, maraming mga tapon na tubig na, na mainit, meron mga itikas, mga omega painkiller, yung mga pambanyos ba, yung mga panghaplas. Tapos, nalaman namin na inatake pala si nanay. Yung sa neighbor namin, nagsabi, nandoon daw nanay nyo, inatake, isinugod sa ospital. Alam nyo, pag ito sugod sa ospital, DOE siya, DOA, dead on arrival. Ayun, pinamplang siya sa ospital, wala na. Diniklara siyang patay. At the age of 48, my mother was, passed away on her young age. On the young age. Bata pa. Namatay yung nanay ko. 48 pa lang yung yung edad. Itong uncle ko naman dito, sabi ng anak niya, namatay din yung papa niya dito, yung uncle ko. Yung edad is nasa 52 or 52 sabi niya, 52 daw. Tapos ang tatay ko naman namatay at the age of 52 din, 52 din yung yung edad ng tatay ko nung namatay. Alam nyo guys, hindi kami tumatanda Pansin ko lang, hindi kami tumatanda. Kasi nga hanggang 50 mahigit lang po yung mga edad namin. Kasi nga mga high blood. Itong lola ko naman na nasa baba, mother ng mother ko. Yung alam ko yung edad niyan is mga 70 mahigit, nasa 70 plus. Pagkatapos yung lola ko naman, yung mother ng father ko, nasa 70 plus din, yung 70 ata o 80, kasi alala ko pa noon mga matatanda na sila nangamatay. Ito mga uncle ko at saka nanay ko, mga bata pa. Ayan, kung halos pumasok pa itong kumukuha ng buto guys, dyan. Mga sanay talaga sila. Ayan, pinagtatawanan lang nila yung 2,000 kada buto. Sabi nila, ay pera na yan. Ayan. Ayan, dito na tayo sa sa baba naman. Alam nyo guys, yung mga naunang namatay, yung mga lola, makikita nyo yung mga nila, yung mga nicho nila nasa pinakadulong-dulo pa, pinakahuli-huli ba, pinatungan na talaga sila ng pinatungan. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, yung mga sementeryo dito, patong-patong, kung sino yung nasa baba, siya yung naunang yumao, siya yung unang namatay. Kaya
Yung mga nasa ibaba, yung mga lola na yan, mga lola, lolo na yan. Pagkatapos pinapatungan ng mga kaanak na namamatay din, mga anak, mga ganito, mga pamangkin, ayan. Yan yung lola ko. Yung namatay na yung ano niya, yung paa niya dalawa, wala na. Naalala ko noon na nasa ano siya, nasa hospital. Yung pinutol yung paa niya. Yung kapatid ko na si Alan, yung sumunod sa akin, yung matanda sa akin. Ibinigay sa kanya yung paa ng lola ko. Alam niyo, tinapon niya doon sa basurahan. Sabi ng nanay ko, buhay pa naman ng nanay ko noon, bakit may tinapon? Dapat inililibing yun. Binalikan ng kapatid ko kasi para ilibing, wala na doon yung paa, guys. Alala ko yun. Sabi ng kapatid ko, akala ko pinapatapon mo, pinapalibing pala. Sana naman ililibing sa sementeryo, natatakot siya. Paalang yung ililibing sa sementeryo, tinapon na lang niya. Ayan guys, papakita ko sa inyo guys kung saan ko ililipat yung mga buto nila. 6 sila lahat guys, 6 sila lahat. Ipapakita ko sa inyo kung saan sila ililipat. Dito. Ayan, nakikita niyo itong nicho na may tiles. Yan yung bunso kong kapatid si Noel. Namatay naman si Noel noong year 2019. Siya, si Noel. Nakikita nyo yung nicho na may tiles sa ibabaw. So, itinabi ko yung mga buto-buto dito sa kanya. Kasi itong si Noel dito, yung pinaglilibingan niya, is hindi pa kasama sa demolition, guys. Sabi ng mga sepulturero, huwag kayong mag-alala kasi hindi pa dito kasama yung demolition. Doon lang sa looban. Iki-clearing doon. So, yan, pinatong-patong dito yung mga yung mga buto. 6 na buto yan, guys. So, yung mga malalaking nicho, so lumiit siya guys. Sabi nila, at least meron pa rin kayong babalikan. Hindi kayo babalik doon sa mass grave. Yung mass grave kasi, paano kayo makakapagtirik ng kandila? Maraming tao yung may-ari ng mga buto-buto doon. Magpipila kayo. Pila sa sa pagtirik ng kandila. Napag-isip-isip ko guys na i-separate lang sila. At least sama-sama sila. Isang pamilya na dito guys. Nandito na yung kapatid ko si Noel, yun yung pinakahuling namatay. So 2019. So nandito yung mga 6 mga buto sa dito sa tabi niya. So ayan, sisimulan na guys yung pagsemento sa ibabaw. Yung poproblemahin na lang dito guys yung pagpagawa ng lapida. Kasi sabi nila, paggawan nyo ng lapida to kasi para may palatandaan, sabi ng mga kapusintero. At maalala nyo kung madali nyo makita pag tuwing pupunta kayo dito sa sementeryo. Kasi yung mga kaanak namin na magbibisita, at least hindi sila mawawala. Kasi mas maganda guys, di ba, yung may lapida. Kasi yung iba dito guys, walang lapida. Ayan madali lang yung pagsarado ng maliit na pansyon yung tawag sa amin dito. Yung sa Tagalog naman, nicho. Sa waray-waray pansyon yung tawag sa amin dito. Madali lang. So, ayan, nagbayad tayo dito ng kulang-kulang 20,000. Kaya hindi naman bero yung pagkuha ng mga pagkuha ng buto guys. Kasi yung pagpagawa dito ng maliit na nicho, ayan, may bayad pa yan. Aside from pag-remove, pagkuha ng mga buto-buto. Ayan guys, dito na magtatapos ang aking video. Maraming salamat po guys. Pasensya na po kayo yung video ko hindi naka-landscape, naka-portrait. Kasi nga hindi ko na malayan guys, kasi maaga pa, hindi pa ako kumakain dito, hindi pa ako nag-aalmusal. Early as 4 o'clock in the morning. Kasi sabi ng yun yung usapan namin ng mga kampusintero guys, na dapat maaga tayo para hindi mainit. Kasi yung mga kampusintero guys, dito na sila nakatira. Yung mga hanap buhay nila is
mga ganito. May magpapakuha ng buto, may nagpapalipat, may naglilibing sila. So ayan yung mga mga pangalan ng mga departed loved ones namin. Nilista ko guys kasi papagawan natin ng lapida. Tapos dito si GR nagtirik ng kandila. Sabi niya tirikan natin sila ng kandila before tayo umalis. Ayan, bumili ako ng kandila 7. Yan, tinirikan namin. Yan guys, kulang na lang yung yung lapida. Ayan guys, thank you for watching. Again, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko po, please do subscribe my YouTube channel, Tito Logs TV, and click the notification bell button para maging updated po kayo sa mga videos na i-upload ko po. Maraming salamat po.